Magandang umaga. Ilang pinagpalang araw para sa atin. Ang ating hinihintay ngayon. Naniwala ako na magiging handa tayong muli upang harapin ang ating mga hamon sa araw-araw. At atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa mga awit. Ito po rin ang ating pinanggagalingan ng ating pagbubulay-bulay sa araw-araw hanggang sa mga susunod na linggo at buwan. Okay, so ulitin ko po, ngayon ay ika-20 araw ng taon, ng bagong taon at nasa ika-22 at 21 pala. So, ang ating pagbabasahin ay sa mga awit kabanatang 11 at pinamagatan ko ang ating devotion ngayon na gawa at isip na nakalulugod sa Diyos. Diba? Yun ang ating layunin. Gusto nating laging malugod ang Panginoon. So, Sister, at ating tingnan ang sinasabi ng kabanata. Ngayon din ay, kundi ako nagkakamali, ay pang-16 na araw naman ang ating daily ng ating prayer and fasting. At salamat doon sa mga nag-volunteer na suportahan ng ating 24-hour prayer chain at yung mga prayer items na ating inirekomenda sa atin ng ating Pastor Arnold ay ating pong isama sa ating panalangin. Ganoon din po ang yung mga detalye na binuo ng mga kababaihan ng Women's Network na gagamitin ng ating prayer intercessors sa kanilang regular na prayer na naka-schedule sa simulan ngayong Pebrero. Simulan na po natin. Ang focus verse natin ay yung 19:14 sa wikang Tagalog. Sabi, naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos at ko at kanlungan. So tayo po ay sandaling manalangin. Manaming Diyos, ang mga binabasa namin na talata na ito ay aming inaalay sa iyo, Panginoon, at ito ang mangyari sa aming pagbubulay ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa English, ang sabi ay, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Ang ating manunubos at kanlungan. So, redeemer, kanlungan, manunubos. So, sa yung mga naon ng talata dito sa kabanatang 11 ng mga awit ang nagbibigay sa atin ng dahilan at paraan na para yung ating ginagawa at ating iniisip ay kaluluguran ng Diyos. At gusto kong merong dalawang bahagi na naririto na magiging dahilan para tayo ay sabi nating maging tama ang isip, salita at gawa. Ang sabi, dalawang bagay. Una ay yung mga sabi sa magandang balita, Biblia, ang unang dahilan at unang magiging kalugod-lugod at sa Panginoon ang ating kaisipan at ating gawa kung ating laging maalaala na ang lahat ng nasa ating kapaligiran, lalo na ang nasa kalikasan, ay likha na at nangyari dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung mga talatang kabanatang 11, una hanggang 6. At kung pag nakita natin kung gaano kaganda at kaayos ang mga nilikha ng Panginoon, sigurado na
ang ating gawa at isip ay magiging mababagay sa kanyang kalooban at kaluluguran ng Panginoon. Sabi sa talataang 1 hanggang 6, babasahin ko po. Ang kalwalatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ay pinapakita ng kalawakan. Sa Wikang Tagalog po ang sabi, sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umagay lumalabas ito na parang masayang kasintahan, tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan. Sa silangan sa sumisikat, lumulubog sa kanluran. Walang nakapagtatago sa init nitong bigay. So, yan po ang kaunang paraan para tayo ay talagang ang ating isip at gawa ay iaayon natin sa pagkalikha ng Panginoon. Nung ibig sabihin, ating ituturing at bibigyang pansin ang magiging let's say bunga ng ating salita at ating gawa sa mga likha ng Diyos. At kasama sa likha ng Diyos at pinakamagandang likha ng Diyos ay alam natin ay ang ating kapwa-tao. Ating mapapagsikapan na kung ano ang magiging tugon o magiging epekto ng ating ginagawa sa ating kapwa, titiyak ko ang ating gawa at isip ay magiging kalugod-lugod sa paanan ng ating Panginoon. Ang pangalawa, na paraan para tayo ay talagang sabi natin ang isip at gawa ay maging kalugod-lugod sa Panginoon ay ating alamin yung sabi dito ang batas ni Yahweh, sabi sa wikang Tagalog. Kapag alam natin kung ano yung nakalulugod at tama sa paningin ng Diyos, naniniwala ako na yung ating isip at gawa ay laging ayon sa kalooban niya. Dahil kung atin silang kinikilala na siya ang may kapangyarihan sa ating buhay, ang gagawin natin ay yung mga bagay na sabi natin katanggap-tanggap at nararapat. So sabi dito sa talataang 7 hanggang sa mga 13, sabi dito, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Tuwing nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. So yan po ang dahilan kung bakit magiging kalugod-lugod sa Diyos ang ating ginagawa kapag sinusunod natin ang kanyang batas. Sabi ang mga tuntunin ni Yahweh makapapagkatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Sa 8 talata, sabi, ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy, magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mga kanais-nais pa ito sa ganitong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod, may malaking gantimpala kapag ikaw ay sinusunod. Kaya makita natin dito, paulit-ulit na ginamit ang salita tungkol sa mga batas ni Yahweh at iba-ibang word ang ginamit. Sabi batas, sabi na ay tuntunin, utos, tagubilin, sabi hatol, at sabi pa ay muli utos. Sabi sa verse 12, walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Ligtas mo ako, Yahweh sa iyo. Kaya hindi natin maikokorek ang ating sarili kung wala tayong batayan. At kapag alam natin na ang batayan ay karapat-dapat at tama, pag nagawa natin ito, hindi lamang ang Diyos ang malulugod, tayo rin ay malulugod. Dahil ang sabi nga ay
ang mga pinakamagandang nararamdaman ng isang tao ay 'pag naging, na-tiyak niya na ang kanyang ginawa ay tama, hindi lamang sa kanyang kaisipan kundi kahit sa pananaw at tugon ng kapwa-tao at ganoon din higit sa lahat ng Diyos. Kaya sa ating tanong na papaano ko ba ang aking isip at gawa ay magiging kalugod-lugod sa Diyos, dalawang bagay ang gusto kong ating maging maalaala at maging dahilan. Una ay yung kalikasan, yung kapangyarihan ng Diyos na naka-display, nakikita natin sa kalikasan ay at ang mga bagay na nasa kalikasan ay ating sabihin aayunan, tayo po ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. At pangalawa, kung alam natin at sinasabuhay ang kanyang kautusan, tayo po rin ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. At walang isbang bagay, ang pinakamagandang resulta kapag nalugod ang Diyos sa atin, sabi niya ay kung anumang ating hilingin, anumang ating naisin, na natitiyak kung ayon naman sa kanyang kalooban ay hindi niya pagkakait sa atin. So yan po ang ating maging kaisipan sa buong maghapon. Nawa ay ating pagsikapan na anumang ating gagawin, anumang mangyayari ngayon, ang ating magiging tugon o response ay kalugod-lugod at tama sa Panginoon. So tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na may likha ng lahat sa aming kapaligiran, Ama naming Diyos na siyang nagbigay sa amin ng tamang mga patakaran, tuntunin, utos at gabay sa buhay. Salamat po na hindi niyo kami iniwanan na mangangapa at mamamangha o hindi alam ang gagawin dahil naitakda niyo ang lahat ng bagay na ayon sa iyong kapangyarihan at sa lahat ayon sa pagmamahal mo sa amin. Salamat po sa umagang bago at nawa sa buong maghapon ang lahat ng aming iisipin at gagawin ay ayon sa kalooban mo, Panginoon. Salamat may mga tao kayong ibinigay para kami ay tulungan, bantayan at kung maari ay kung kami nagkakamali ibalik sa tamang landas na nasumpungan namin na masumpungan din namin kayo bilang Panginoon. Salamat binigyan mo kami ng mga kapatid na laging nagmamahal sa amin, laging may malasakit sa amin at nawa Panginoon kami rin ay maramdaman nila na kami nagmamalasakit at nagmamahal sa kanila. Na ang nais mo Panginoon manatili kaming nagkakaisa at alam namin na kapag ang gawa at isip ng bawat isa sa amin ay ayon sa iyong panuntunan, yun po ay mangyayari na kami iisa katulad din naman ninyo at ng inyong Ama na iisa, Panginoon. Salamat po ng marami. Akin pong dalangin na ang lahat na nag-volunteer para sa aming prayer and fasting ay magpatuloy sa kanilang nasimulan at bigyan mo sila ng bagong lakas, hindi lamang ng katawan, kundi ng Espiritu, Panginoon. Salamat din sa 24-hour prayer chain na ang lahat ng pasasalamat at hiling na aming pinapadating sa pamamagitan ng mga dalangin na ito ay inyong tanggapin at tugunin sa nararapat na katugunan. Salamat po ng marami. Ang buong araw ay aming ihahandog sa iyo, Panginoon. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa lahat ng pagkakaloob mo pang mga sandali ng aming buhay. Speak blessings sa mga may karamdaman, Panginoon, at sa mga may kaarawan na nagse-celebrate at mga anibersaryo na isineselebrate nila ngayon, naway ang kasiyahan at pagkilala na kayo po ang dahilan kung bakit meron silang dahilan para magdiwang ay galing sa inyo, Panginoon. Pinadalangin din namin ang aming bansa, Panginoon, patuloy na nawa na ang kaayusan at kapayapaan ay manatili at kung ano man ang mga tangka at badya laban sa aming seguridad at teritoryo, Panginoon, naming inaalay na kayo po ang magpasya kung ano ang mangyayari dito.
Ingatan mo po ang lahat ng mga mambabatas, ang mga senador, ang mga nasa ehekutibo at naway ang nangyayari na anumang kabuktutan at korapsyon ay mahinto na, Panginoon. Naway huwag din magtagumpay ang anumang batas na inihahain na laban sa kalooban at prinsipyo ng banal na kasulatan, Panginoon. Naway maging matalino ang mga tao na gumagawa nito at kilalanin na kayo po ang may higit na makikapangyarihan, katulad rin ng aming pinag-aralin na ito ngayong umaga na ang isip at gawa na magiging produkto ay ang mga aksyon at produksyon ng bagay na karapat-dapat sa inyo ang siya lamang magawa, Panginoon. Salamat po ng marami anumang hindi namin na ipahayag na magbibigay ng kapayapaan. Lalo na kay Brother Enar Boltron na ngayon ay naglalakbay para dalhin sa huling hantungan ang kanyang nanay. Naway ingatan niyo po sila at naging maayos ang lahat ng gagawin nila sa pagpanaw ng kanilang minamahal na magulang, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong lahat at nawa ay magkita-kita tayo regularly sa ganitong oras ng umaga at ganoon din sa ating mga gawain sa ating bahay-sambahan. Pagpalain po kayo hanggang sa ating muling pagkikita.